Lord in your life. Just honor the Lord in your life. Magampotang Ginoo magpanalangin sa iyang pulong karong buntag. Amahan na mga langit nun, salamat aning kabuntagon, salamat Ginoo sa imong pulong, among nabasa ug nadunggan. Salamat sa imong makatawhan nga niya diri karon kauban sa mga higala namo nga mga bisita. Ginoong Dios, panalangini ang tanan nga nagsimba sa imo karon, naghatag pasidungog sa imo, sa espiritu ug sa kamatuoran. Andama kami, ang among hunag kasing-kasing, hayagi ang among mga kalag. Dasiga kami, pinaagi ani nga mensahe Ginoo sa pagsunod sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Amahan, mangay ko sa imong tabang, kaalam, gahom sa balang espiritu. Kay Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. Among itugyan Ginoo, nga ang tanan Ginoo, mahitabo karon nga oras maghatag himaya sa mga tubangan. O kining tanan amahan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat og magalingkod kitang tanan mga igsoon. So just honor the Lord in your life. Gingon mga higala sa Ginoo sa ato diri sa iyang pulong sa 1 Samuel chapter 2 verse 30. For them sila nga nagpasidungog sa ako pod mo pasidungog sa ila. Them that honor me, I will honor. Kana ang giingon mga higala sa Ginoo. Na unsa man ang pasabot aning pasidunggan ng Ginoo. What does it mean when the Bible says honor the Lord? Now, ang pagpasidungog sa Ginoo may higala nagpasabot, mao ni siya ang paghatag sa Dios og dungog. Paghatag sa Dios sa pagtahod og bili nga angay lang sa iya. Isip atong magbubuhat, isip atong manluluwas, ug isip atong hari. Now, kaning pagpasinungog sa Ginoo may higala, dili lang ni siya kutob sa atong mga pulong o sa atong mga awit. Ang kaning pagpasidungog nato sa Ginoo, makita po dapat ni sa paagi sa ato ang pagkinabuhi. Ang honor mga igsoon, dili lang ni siya unsa imong isulti sa Ginoo. Daghang mga tao nga makita nato nga maayo sila magistorya bahin sa Ginoo. Pero mga higala, sultihan ta mo ang kaning paghatag nato pasidungog sa Dios, no? Dili lang ni siya ingon nga sa sulti lang ni siya kutob sa baba lang, kundili unsaon pud nimo siya pagtratar. Unsaon nimo siya pagtratar sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. So the biblical meaning of honor is this mga igsoon. The word honor diri sa atong gibasa sa 1 Samuel chapter 2 verse 30 and Proverbs chapter 3 verse 9, it comes from the Hebrew word kabod. Unsa gani ang kabod? Glory, di ba? Naay word sa Biblia, naay kanang bata sa Biblia nga ginganlan siya sa iyang mama og Ikabod. Kanang ikabod sa Hebrew, it means the glory has departed. Now, kaning honor mga higala, diri sa atong gibasa, sa 1 Samuel chapter 2 verse 30 ug sa Proverbs chapter 3 verse 9, gikan ni siya sa Hebrew word kabod, which means in English, glory or honor. Nasabtan ninyo? Okay. So, aduna siya kahulugan nga bili o dakong importansya. Mao na ang word honor. Unsa gani ang Hebrew word sa honor? Kabod. Kay ang kabod maoras siya nga pulong kanang glory or honor. Ang bot pasabot bili or kanang dakong importansya. So busa, kung imuhang gipasidunggan ang Ginoo, ang bot pasabot ani gihatagan nimo siya sa pinakataas nga bili sa imong kinabuhi. Okay, that's what it means. Gipakita nimo nga siya ang labing importante o ang pinaka-importante, no? Kaysa bisag kinsa o sa bisag unsa. Kana ang meaning sa honor. So when God says to us, honor me, ang but pasabot ana sa Ginoo nga gusto ang Dios nga himuon nato siya nga pinaka-importante sa atong kinabuhi. Mas importante pa sa bisag kinsa o mas importante pa sa bisag unsa.
Siya ang pinakabililhon, kay ang word honor from the Hebrew word kabod, no? Honor or glory, it means bili. But pasabot, siya ang pinahimo nato nga pinakabililhon sa atong kinabuhi. So ang simple definition aning honor is this: mao ang pagpasidungog sa Ginoo, mao ang paghatag sa iyahag unang dapit, pinakataas nga pagtahod, ug kinabuhing matinumanon nga nagpakita nga siya ang labing bililhon sa tanan. Kana ang but pasabot, honor the Lord. So daghan kaayo mga tao nga gusto sila makakita sa panalangin sa Ginoo. Gusto sila makakita sa milagros sa Ginoo. Gusto sila makakita sa mga promotion nga ihatag sa Dios sa ilang kinabuhi o sa mga tubag sa ilang mga pagampo. Pero usahay mga igsoon, ang problema kay kanino, ang problema, ang gusto lang pud sa mga tao nga kana lang ang ilahang makita. Pero they fail to honor the Lord in their life. They fail to give Him the honor that He deserves from us. Gusto lang ta sa panalangin sa Diyos, pero dili ta gusto muhatag sa pasidungog nga angay para sa iya. Igsoon so tiyanta mo, ang Dios wa gyud siya mingsaad nga ang kinabuhi sayon. God never promised us that life would always be easy. Pero kani ang iyang gipromise sa ato mga higala. Unsa ang promise, pastor? Katong gibasa nato kaganina sa 1 Samuel chapter 2 verse 30, when he said, "Them that honor me, I will honor." Pag i-honor na ka sa Ginoo, ang but pasabot sa Ginoo ana panalangin. Pag i-honor nimo siya, i-honor daw ka sa Ginoo. Kana ang usa sa mga nakuha nako nga lesson dito sa among gitan-aw atong Friday, katong facing the giants. You know, before nga gi-honor sa Ginoo ang coach ba? No, grabe. Kuan siya kanang permanente kanang kuan siya ba? Saputon, dali masuko nya sa ilang mga dula. Sige sila mapildi, wa gyud daog. Wa gyud sila daog. Unya sila sa mag-asawa dugay na nga wa sila anak ba. So naghandom sila anak katong asawa, bana, ana, pero wa gyud sila tagay sa Ginoo. Until mga igsoon nga ning kuha ang Ginoo sa attention aning coach, and he began to seek the Lord in his life. He began to honor Him. He began to read His Word and pray and worship the Lord, and iyang gidaig ang Ginoo mga higala. Kay balo mo unsay nahitabo after ana, when he faithfully seek the Lord in his life, sa diha nga gisugdan niya pasidungog ang Ginoo mga higala, no? Nakita gyud ang panalangin sa Ginoo nagsunod-sunod ug abot sa iyang kinabuhi. Nagsugod na sila sige kadaog, ang iyang espiritu kalmado na. Unya may gala ang katupon iyang mga players niya no sa football ba no, they learn to follow Jesus also. Some of them mga higala, they receive Jesus Christ in their life. Unya mga estudyante nagsugod na sila may gala sunod kang Kristo, unya nagtarong na sila og eskwela, unya ang ilang mga grado mga higala kay kuan na kaning maayo na ilang grado, pasado na sila. Unya mga igsoon, ang katong coach pud no nga kuan kay dati katong iyang sakyanan ba kadang sige kadaot, di ba? Sige kadaot. Nya maulaw siya kay siya lang ang kanang kuan ba. Siyempre coach siya, unya pangit kay sa sakyanan niya. Sige pa jud kapalo niya sa sakyanan, wala katong mga uban, gwapo kay mga sakyanan ba. Ulaw siya. Pero katong time nga iyang gipasidunggan ang Ginoo ba no? Ang katong iyang sakyanan nga gubagi ilisan sa Ginoo og gwapo nga sakyanan. Di ba nakita ninyo sa movie? Na surprise siya kay gikuha ang iyang sakyanan giguyod unya gitago sa katong businessman. Unya naay sakyanan nga gipuli niya didto katong
sa to atong sa to kanang murag kanang para sa Hilux bitaw unsa na there? Pick up nga sakyanan ingon na. So tingala siya kay pag umas siya meeting, pagawas niya nawala yung sakyanan, nangita siya ba, asa man akong sakyanan? So naisakyanan dito, isa ka buok, gibutang dito, kung asa gipark to yung sakyanan, gipuli dito. So gihatag to sa businessman sa iyaha, tungod mga igsoon, kay gigamit siya sa Ginoo para mabalik ang maayong relasyon nila sa iyang anak. So gigamit gyapon sa businessman ang sa Ginoo ang katong lalaki para tagaan ang katong coach og bag-o nga sakyanan. So katong yang sakyanan nga daan nga sa maulaw siya, si kapalong, si kadaot, gilisan og gwapo kayo nga pick up nga sakyanan. Unya kay balo ba mo ba no ang babae, ang asawa sige man to siya magpakuano naay mga bulan nga moadto siya dito sa OB, sa doktor kay pa-check up siya babahin siya ang kuan niya. So abi sa katong babae nga si tao gani dili gyapon siya buntis. So ang nakuha dito nabaliktad itong result ba. So pauli na tong babae, unya ning apas tong isa ka nurse nga gipakita niya tong kuan ba nga, "Uy, dili man ni mao ang iyang kuan sa lahi man nga babae, nakambyo ba nakambyo." So pagtanan hala buntis na siya for many years no nga dili siya buntis, kato nga panahon nabuntis na siya. So ang iyang giampo sa Ginoo nga tagaan sila anak sa Ginoo gigrant na sa Dios. So ang katong babae ning dagan siya pauli na mo mugawas na siya palakaway na giapas gyud siya atong kuan gyud katong nurse bitaw kada de katong nurse unya gipakita sa iya nga kuan buntis na kaso di gyud siya katuo sa panalangin nga gihatag sa Ginoo sa ilaha. Kay balo ba mo dili lang isa ka anak ang ilang gihatag. Dili lang isa ka anak ang gihatag sa Ginoo sa ilaha. Human nga na-champion sila, na-champion pa gid sila ha. Na-champion sila at the same time after 3 years gitagaan sila og isa pa ka anak sa Ginoo. Nganong nahitabo man ang mga anak tungod kay ilahang gi-honor ang Ginoo. Si daghang mga tao gana gusto sila panalanginan sa Ginoo, but they fail to honor the Lord. Kinahanglan masabtan gyud nato ning honor mga higala kay kung di nato ni masabtan di man nato ni mabuhat. So ang buti pasabot aning honor mga higala kanang atuang kanang tagaan og taas nga bili ang Dios og dako kayo nga importansya sa atong kinabuhi. When you learn that in your life, paminaw mo, dili jud ka magmahay sa unsay ihatag o ipakita sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pastor, tinuod ba gyud ang imong gisulti? Naana sa Biblia igsoon. Ang gingon sa Bible, i-pause na to balik ang verse there, ang 1 Samuel chapter 2 verse 30. Ang gingon sa Ginoo mao ni 1 Samuel chapter 2 verse 30. The Bible says, tanawa, ang gingon sa Ginoo. Tanawa da sa pinaka tunga-tunga kan sa ubos na tanawa da. But now the Lord saith, be it far from me. Gingon sa Ginoo, for them that honor me, I will honor. And they that despise me shall be lightly esteemed. Unsa ang gingon sa Ginoo megala, basta dili nimo siya tahuron, dili nimo siya pasidunggan megala. Gingon sa Biblia, He will lightly esteem you. Dili kay kaniya tagaan og kanang bilipod. Dili pug kaniya unahon. Dili pug kaniya i-priority og panalangin. Amen. Mo na importante sa atong kinabuhi makatunan nato ni. Kay kung di man gud nato ni makatunan og buhaton mga higala, no, dili gyud ta makadawat sa kaning panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi. Okay? Amen? So God said, them that honor me, I will honor. Busa ang atong panawagan isip Kristohanon, dili lang kay mangayo og panalangin. Our first calling mga igsoon is to honor God. And what is honoring God means? To honor God means to treat Him as the most important person in your life.
So sa imo bang kinabuhi igsoon, kung ikaw pangutan-on sa Ginoo karon, kinsa ba ang pinakaimportante nga butang sa imong kinabuhi? Okay? So tubaga na siya sa imuhang kasing-kasing. Kaya ang pagpasidungog sa Ginoo mao ang pagtratar sa Dios nga siya ang labing importante sa atong kinabuhi. So honor Him. Honor Him where? Honor Him in your family. Honor Him in your work. Honor Him in your finances. Honor Him in your speech. Honor Him in your worship. Honor Him in your secret life. I-honor nato ang Dios. O ang resulta mga igsoon, makita nimo ang paglihok sa Ginoo sa imong kinabuhi. So let me give you a few things this morning. Number one is this: honor God first. It means, when the Bible says honor God first, it means put God above everything. Put God above everything. Kung naay mga butang, gipang patong-patong nimo, ang Dios ang ibutang sa pinakaibabaw. Ayaw siya ibutang sunod. Ayaw siya ibutang sa tunga-tunga. Ayaw siya ibutang sa pinakailalom. Ibutang siya sa pinaka-top. Mo na diri sa ako ang library sa akong study room mga igsoon. Walay Biblia nga napatungan og lahi nga libro. Ang Bible, bisag Biblia nako, ginabutang nako ibabaw. Dili pwede patungan ang Biblia nako og bisag unsa nga butang. Kay bisan mga igsoon, sa pulong sa Dios sa Biblia, i-honor nato ang Ginoo. Ayaw siya patungig antipara, ayaw siya patungi og ballpen, ayaw siya patungi og notebook. Ang notebook ipailalom sa Biblia. Ang antipara ibutang sa kilid. Ang ballpen mga igala ipadaplin. Pwede ra iipit. Pwede ra iipit dire. Pero ayaw ipatong sa Biblia. Kaya nga naman, giingon sa Ginoo, them that honor me, I will honor. So mga igsoon, how do we honor God? We honor God by putting Him first, by putting Him above everything. The Bible says, Matthew 6:33, okay? Ang Bible, nag-ingon diri, atong basahon tanan mga higala. The Bible says, ready begin, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all this shall be added unto you. Kung ang Ginoo permi nimo ibutang sa una, siya usab ang mahimong una sa pagpanalangin sa imong kinabuhi. So unaha ang Ginoo mga higala, o makita nimo nga unahon ka sa Ginoo mga higala. You know what? Many people want God to be part of their plans. Part lang ang Ginoo. Pero kay balo ba mo unsay gusto sa Ginoo mga higala sa ato? He wants us to be the center in our life. Ayaw siya himuang kabahin lang. Himua siya nga sentro. And kumingon ang pulong sa Dios may gala nga unahon nato siya, himuon nato siyang sentro, meaning siya ang himuon natong kanang labaw sa tanan. Ipalabaw ninyo ang Diyos. So how do we honor Him first? Una sa tanan, first day belongs to God. What is the first day of the week? It's Sunday. Igsoon, ihatag sa Diyos ang unang adlaw sa simana. Iyahaman na. Amen? Ikaduha, first priority belongs to God. Kinsa ba ang imuhang unang priority sa imong kinabuhi? O unsa ba? Imuha bang pamilya o imuhang trabaho? Igsoon, dili dapat kanang duha ang mag-una. Dili dapat ang usa sa ilahang mag-una sa imong kinabuhi kundi ang Ginoo. Amen? Kay kung dili na ang Ginoo ang nag-una sa imuhang mga priority, ang imong kinabuhi di yun na ma-organize. Di na siya mahanay igsoon. You see what? You see my son, pag dili order ang priority, dili organize ang atong kinabuhi. Magkayagaw, gubot, libog, kana ang mahitabo igsoon. So your first priority should be God. Your first decision should be to seek God. Amen?
Kung naa kay plano, unya sa imong plano mo, decision gid biya kana, ang una nimo pangitao ng Dios. Seek God in order to avoid regret. Aron dili ta magmahay igsoon. First income honors God. So kung kita may kita mga igsoon, may blessing ta madawat, magsweldo, moabot atong sweldo, ihatag nato ang iya sa Dios. And that is the 10%. Dili nato hikawon, dili nato gamiton sa atong kaugalingon, dili nato mga higala ibutang sa atong pitaka o gamiton for personal use. You know what? The Bible says, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So ibalik nato ang 10% sa Ginoo because that honors God. First love belongs to Christ. Ang una dapat nga higugmao nato nga person ang Dios. Dili ang atong bana, dili ang atong asawa, dili ang atong mga anak, dili mga higala, bisag kinsa mga igsoon, kundi ang Dios. Siya dapat ang first love nato. Amen? Dili mga igsoon ang ipuli lang nato. Dapat siya ang una nga higugmao nato sa kinabuhi. Ayaw ninyo igsoon himua ang Ginoo nga last option. Himua siya nga first priority sa inyong kinabuhi. And that's what it means when the Bible says, honor God first. Honor God first. It means put God above everything. Okay? Ayaw ninyo unahan yung trabaho. Ayaw ninyo unahan yung negosyo. Ayaw ninyo unahan yung pamilya. Ayaw ninyo unahan yung mga anak. Ayaw ninyo unahan ang pag-eskwela, ang pag-eskwela sa inyong mga anak. Mga estudyante, ayaw ninyo unahan ang pag-eskwela. Ayaw ninyo unahan ang uban nga mga butang. Unahan ninyo ang Diyos tanan. Because God said, if you honor me, I will honor you. If you want me to bless you, honor me first. Himua ko nga pinakabililhon sa imong kinabuhi, himua ko nga pinakaimportante sa imong kinabuhi. Amen? Kay kung kinsa biha o unsa biha ang pinakaimportante sa atong kinabuhi, mao gyud biya na ang atong ginauna. Dili ba? Kung unsa ang pinakaimportante sa atong kinabuhi, mao gyud na atong ginauna. So kung ang Ginoo ang pinakaimportante sa atong kinabuhi, unahon gyud nato na siya. Nothing can replace God in our life. Amen? Amen? Number 2. Okay? Number 2, unsa maning honor the Lord mga higala. Number 2, honor God faithfully. Number 1, honor God first. Number 2, honor God faithfully. It means honor Him every day. Honor Him not only every Sunday, but honor Him every day. Salamat ninyo kay gi-honor ninyo ang Ginoo karon adlaw niya. Pero ang Ginoo na ninguha og naghandom nga pasidunggan gihapon nato siya ugma sa Martes, sa Miyerkules, Huwebes, hangtod sunod na po Domingo igsoon. Honor Him every day. Amen? The Bible says, Colossians chapter 3 verse 17. Colossians chapter 3 in verse number 17. Ang pulong sa Ginoo nagingon diri sa ato mga higala. Colossians chapter 3 verse number 17. Magsabay ta ninyo sa pagbasa. Ready, begin. And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Bisan unsa kuno ang inyong buhaton diha sa pulong o sa buhatang tanan diha sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Honor God faithfully. Honor mga igsoon is not an event. Honor is a lifestyle. No, himo nato siyang estilo sa kinabuhi or kabahin sa atong kinabuhi. That's why may galabanon nga kani ato ang pagkinabuhi para sa Ginoo, dili lang nato ipakita adlong Domingo nga mag-anhi tag simbahan. Pero dapat may gala kani atong kinabuhi may gala matag adlaw
nagapakita ni siya pagsimba sa Dios. Amen. That every day, ginapakita nato nga ginasimba nato ang Diyos. Ginapataas nato siya sa atong kinabuhi. Ginapasidunggan nato siya sa atong kinabuhi. You honor God by how you talk. Nagisulat ni mo there, katong akong gikuan. You honor God by how you talk, how you work, how you treat people, how you spend your money, how you use your phone. Bago lang ko nagwali ani katong last Sunday about gadget, dili ba no? Bisan ko no kana magamit ta og kaning gadget igsoon ba no? Importante nga atoa gihapong pasidunggan ang Dios. When we use our phone, when we use our tablet or computer. So kung ingon ani ang atoang estilo sa kinabuhi igsoon, dili gyud ta magtanaw aning mga ngilad nga mga butang nga makita nato diri sa ato ang cellphone igsoon. Di kaya nato ang pagtanaw ni mga dautan, mga binastos, di kaya nato mga higala ang kaning mga butang nga makapahugaw sa ato ang kalag nato. Because in our life, we honor Him. We want to honor Him. So you honor God by how you use your phone. You honor God by how you behave when nobody is watching. Okay? Dili lang mga igsoon nga diri sa simbahan, mura tag kaning tan-awon nga balaan, Dios nun tarong, pero di ay sa tinuod natong kinabuhi pag naata sa gawas, hastang ilara di ay sa ato ang kinabuhi sa gawas. Dili ka na mga higala ang pagtratar nato sa Ginoo. Dili ingon ana ang dapat paghatag natog pasidungog sa Ginoo. Amen. Dili mga higala nga diri lang ta sa simbahan magkanta og mga hymns, magkanta og mga pangginoo, pero didto sa atuang balay nagapaminaw tag mga kalibutanon, nagakanta tag mga worldly, nagakanta tag mga video game. Ganahan ta maminaw aning mga silingan nga nagkanta-kantag video kibisan mga yabag kaayo. Di ba no? Ganahan ta maminaw, usay sawayon nato sila, pero giganahan ta. Igsoon dili ganahan ang Ginoo ana, because when we honor Him, dili lang dapat mahigala ang atuang pagpasidungog sa iya diri lang kutob sa simbahan, pero inikabot dito sa gawas, dili na nato siya pasidunggan. Amen. Diri mga igsoon ginapakita nato wala tay uyab nga unbeliever, pero didto di ay sa gawas naa tay sekretong uyab nga unbeliever. Dili ka na ang paghatag pasidungog sa Ginoo igsoon. Amen. Diri mga higala sa simbahan ginapakita nato nga mura tag Dios nun wa kunoy taga-inom og sigarilyo, pero didto sa gawas sa sekreto gaana dayta o gainom dayta mga higala. Dili ka na ang buot pasabot pasidungog sa Ginoo. Nga diri lang nimo siya sa simbahan hatagan og mga pasidungog, pero inigabot nimo dito sa gawas, no? Kay magbuhat kag mga butang nga wala gipabuhat sa Ginoo sa imuha. You see? Character honors God more than appearance. Amen. Mo na mahigala, we do not judge by appearance, because it's easy to judge by appearance. Makita lang nimo ang tao gasigi og simba, ingno na dayon nato Dios no na siya kay gasigi og simba. Makita lang nato ang gasigi og simba, mahigala tawagon na dayon nato mga tarong na sila nga mga tao tungod kay sige nato makita sa simbahan, but you don't know unsa ang ilahang mga kinabuhi og activity gawas sa simbahan. Only God sees what is our agendas outside in church, mga igsoon. Mo na mahigala, you focus on your relationship with God. Dili magsigig tan-aw sa tao and you base your judgment on appearance. Because sometimes mahigala, often ang appearance mahigala can deceive us. We thought tarong ni siya. Pero ang tinuod mahigala, dili day siya tarong. Kani mga tao nga ato ang gi-judge nga mga dili tarong kay makita nato diri sa simbahan mga higala unsa man ni siya ingon ana, pero wa ta kay balo dito di ay when they are outside
when they're outside church, may gala, kung naday sila dito silang work, naday sila dito sa ilahang balay, naday sila dito sa ilang paryente, may gala, naglakaw day sila sa Ginoo. Diyos nun day gihapon sila. Pero diri gi-judge nato sila, dili ni siya makuan mo, sa man ni siya makuan, ingon ani, tanaw ta sa naong pangit, murag dili disente og kanang panamit, nya kaning mga disente og mga panamit, maoray tawago nato nga mga tarong, mga Dios nun kay sige nato makita di simbahan, ingon ana. So we thought gina-honor nila ang Ginoo because ang atong pagtanaw sa ilaha, the way they look also mga igsoon, mura sila mga Dios nun og tarong. Pero wala ta kay balo may galaw, kung wala sila di simbahan, unsa ang ilahang ginabuhat, unsa ilang mga company, unsa ang ilahang kinabuhi outside church. And even you yourself mga igsoon, ikaw lang pod ang makahukom sa imong kaugalingon kung tinuod ba gyud imuhang gipasidunggan ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. It's easy to judge based on what we see. Bisag ako, kung ako mo judge may gala sa inyo ha, like for example si Emerson, moingon jud ko kay Emerson kay nakita nako gabarong siya, gasigi siya barong, kay slacks. Makasulti jud ko balaan ni si Emerson kay gasigi man ig barong. Di ba? Sig barong, balaan. Ingon na. Pero may gala, of course may gala, permi na ko makita si Emerson diri sa simbahan kay kauban mi diri, and by the grace of God nakita na ko may gala sa grasya sa Ginoo, okay siya nga Kristohanon. Maayo siya. Kay makita man ako ang iyang kinabuhi diri. Pero igsoon nay mga ingonani pod nga pareha kay Emerson, kung tanawon nimo, maayo sila barog, gaslak sila, gabarong sila, ga-necktie sila, long sleeve sila, gwapo ilang hinapay silang buhok, murag yung balaan tanaon, murag yung Diyos, murag mga Pariseo ba sa Biblia ba? Pero ang gingon ni Jesucristo, they are full of dead men's bones. Sa gawas, maayo, pero sa sulod, mga patay. Amen. You see mga igsoon, character honors God more than appearance. Mo na nga tagsa-tagsa nato diri mga igsoon, of course, kung natay maayo kay nga panamit, unsa tumay nga itsura, ihatag nato na para sa Ginoo, pero dili biya magbase ang Ginoo sa atong appearance kay ang tan-awon sa Dios sa ato ang atong kasing-kasing. So mas importante sa Dios ang intention sa ato ang kinabuhi more than sa ato ang ginapakita lang sa mga tao. Amen. Tanawan niyo di, many honor God with their lips, but not with their lives. So ang kaning paghatag natong pasidungog sa Dios dili lang ni adlong Domingo. Ang paghatag natong pasidungog sa Dios kay matag adlaw. That's why may gala bisag naa ka diha sa inyong balay, honor God in your home. Kung naka dito sa iyong trabaho, honor God in your work. Estudyante, kung naka dito sa inyong school, honor God in your school. Amen? Have character. Pag kinabuhi, matag-adlaw nga imong ginasimba ang Dios. Di ba, kung magsimba ta, pareha singon ani, dili ba tarong ta atubangan sa Dios? Ang gusto sa Ginoo sa ato may gala nga bisan adlong Lunes, Martes hangtod Sabado, murag yapo ginasimba nimo ang Dios sama sa imong ginabuhat karong adlaw sa iya. That's how we honor God faithfully. Nasabtan na to? So number 1, honor God first. Number 2, honor God faithfully. Number 3, honor God fully. Honor God fully sa imong kinatibuk-an. Nagpasabot, dili lang nimo dapat pasidunggan ang Ginoo sa panahon nga okay ka. But even when life is difficult, ang gitinguha sa Dios sa imo nga imuha gyapon siyang pasidunggan. Even when it's difficult, kay dapat mga igsoon kani atong kinabuhi surrender gyud ni siya sa Ginoo. Ang atong lawas, kalag, espiritu may gala ato gyud ning ihalad tanan sa Ginoo.
Romans chapter 12 verse 1 says, okay, unsay gingon sa Bible, kamo lang daw magbasa diri mga higala. Romans chapter 12 verse 1, nabot na mo? Okay, magbasa daw mo. Ready? Begin. By that, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So ang gingon sa pulong sa Dios, present your bodies a living sacrifice. Unsay naglangkob sa ato ang sa atong kinabuhi mayala sa atong lawas. Diri sa atong lawas naa ang espiritu ug naa atong kalag. So ang gingon sa Ginoo may gala ato daw ning i-present sa Ginoo. Kay balubong ano, kani ang rason, 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20 mao ni ang rason. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon diri sa ato mga higala. Nabot na mo? Okay, gingon diri sa Bible, unsa, wala ba kamo nahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa balaang espiritu nga anaa ninyo, nga inyong nabatunan gikan sa Dios, o kamo dili na sa inyong kaugalingon. We do not own our body anymore. This body belongs to God, the Holy Spirit. It is the dwelling place of the Holy Spirit. The Bible says, versikulo 20, kay kamo gipalit na pinaagi sa usa ka bili. We are purchased by the blood of Christ. Busa himayaa ang Dios diha sa inyong lawas o sa inyong espiritu nga mao ang mga iya sa Dios. So our body, our spirit, our soul belongs to God. That's why God wants it to present. Gusto sa Diyos i-present nato ang atong lawas nganha sa iya. I-offer nato fully sa iya. Mao na may gala kini atong lawas, gi-design ni siya to worship the Lord. Mao na nga bisan sa imong kalisod karon, simbaha gyapon siya, pasidunggi siya. Don't just praise Him when life is easy, but praise Him even when life is difficult. Amen? God knows nga ang uban nato dinhi nagsuffer karon. God knows nga ang uban nato dinhi naay giatubang nga mga kalisod. Pero sultian ta mo mga igsoon, kay balo mo unsay gusto niya nga bisan sa inyong ginatubang karon, pasidunggan gyapon ninyo siya. Kay nagpromise siya sa imo, if you honor me, I will honor you. David said, no, in Psalms 2 Samuel 24 verse 24. Gingon mga higala ni Samuel diri, ni Samuel ni David, 2 Samuel 24:24. And the king said unto Araunah, nay, but I will surely buy it of thee at a price. Nagingon si David kay Araunah, neither, tanawa, will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. So the Bible, nagingon si David, I will not offer that which doth cost me nothing. Nagingon si David, dili ko maghalad ngadto sa Ginoo nga akong Dios og mga halad nga sinunog nga walay bili kanako. So sa laing pagkasulti igsoon, dili gusto ni David nga ang iyang pagsimba o paghalad sa Ginoo kay walay personal nga sakripisyo. God wants us to sacrifice even kanang galisod ta. He wants us to praise Him. He wants us to honor Him gyapon. He wants us to live sacrificially. Ang iyang pagpasidungog ni David sa Ginoo kinahanglan kuno naay bili. You know what? Sometimes honoring God means unsa man ni siya. Katong gi ko na ko diya. Sometimes honoring God
Tanawa, honoring God means forgiving someone. Sometimes honoring God means saying no to sin. Sometimes honoring God means remaining faithful. Bisan mga igsoon, lisod ang atong kinabuhi karon. He wants us to remain faithful. Sometimes honoring God also means obeying God even when you don't understand. Usahay no, dili na to masabtan ang dagan sa tong kinabuhi. But even may nga di mo masabtan kuno ang imuhang kinabuhi karon, He wants you to honor Him by obeying His word for your life. Sometimes honoring God means staying in church when feelings are weak. You know what? It's easy to say, I will quit, I will give up. Dili na ko magsimba, di na ko dira sa North Davao Baptist Church kung lain ang imuhang paminaw nimo. But honoring God means staying in church when feelings are weak. Magpabilin gihapon ko. It's just my feeling, but not my spirit. Amen? Honoring God also, may gala, sometimes honoring God means choosing holiness over happiness. Igsoon sa imong kinabuhi nimo, pilia ang pagkabalaan kaysa kaning kalipay. You know what? Kung ikaw maglakaw ka diha sa pagkabalaan nimo para sa Ginoo, naay mo resulta nga kalipay ana. Pero kung ang imuha lang tagaan o kaning pagtagad sa imong kinabuhi, ang imo lang kalipay, unya imong ipadaplin o isalikway ang pagkabalaan, ang imong kalipay mawala. So, honoring God means choosing holiness over happiness. Tanawan ninyo mga higala, anyone can honor God when life is easy. Faith honors Him even when life is hard. Kasi application. Ang application is this. Kung ang pag-alagad sa Ginoo walay gasto sa imong oras, basin wala pag yun nimo siya tinuod nga gipasidunggan. Kung ang imong paghatag walay sakripisyo, basin wala pa nimo gihatag ang imong labing maayo. Kung ang imong pagtuman sa Ginoo kay hangtod ra sa sayon, meaning magtuman na ka sa Ginoo ba kung sayon ang imuhang sitwasyon, na kay kwarta, na kay panggasolina sa imuhang sakyanan, padulong sa church, pero kung walay mga ingon ana igsoon, walay kwarta, walay panggasolina, walay pambugas, walay pagkaon, walay pangbayad sa tuang bill, muundang ka mga higala, then wala gyud pa siguro nimo nasabtan ang tinuod nga pagpasidungog. Kaya ang tinuod nga pagpasidungog mga higala, pasidunggan nimo ang Ginoo bisan sa imong kalisod. O bisan lisod ang sitwasyon. Bisan ang tanan nag-compromise, ikaw nagpabilin gyapon ka nga tapat sa Ginoo. That's what it means honoring God. Amen? Number 4, hapit ta mahuman. Unsa pa mga higala, how we should honor God. Number 4, honor God fearfully. Live with reverence for Him. No, pasidunggi ang Dios nga adunay pagtahod. Fearful means pagtahod, reverence. Mo na siya mga higala. Ecclesiastes chapter 12 verse 13, basahon nato ang pulong sa Dios. Kita daw tanan magbasa igsoon, Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ang pulong sa Dios nag-ingon diri sa ato, nana mo? Okay, here's what the Bible says, verse 13. Sabay-sabay ta, ready, begin. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So ang giingon mga higala sa pulong sa Dios kay ang panapos kuno sa tibuok nga hilisgutan mauni kahadloki ang Dios ug bantayi ang iyang mga kasuguan kay kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. So the fear of God mga igsoon is the first duty of man.
You know what? Kung kita mga higala, you know what? Kung kita may kahadlok sa Diyos, ang kining kahadlok nato sa Diyos, mauni magpugong nato sa pagbuhat aning mga butang nga makapaulaw sa pangalan sa Diyos. Mao ni ang magpugong sa tua sa pagbuhat may gala sa mga butang nga makapasipala sa iya. So if we truly honor God, okay, gikuha mo there. If we truly honor God, point number 4 ta ha. Okay, how we should honor God mga igala? Okay, balik sa kadali there para ma-review, para dili na itong malimtan. How we should honor God mga igala? Number 1, honor God first. Number 2, honor God faithfully. Number 3, honor God fully. And number 4, honor God fearfully. And if we truly honor God fearfully, unsa man ni siya mga maigsoon ang but pasabutan ni. If we truly honor God fearfully, we avoid secret sin. Bisan dili mahibalo ang imong mama o papa o ang imong mga kauban diri sa simbahan. Pero tungod kay dako kayo ang imong pagtahod sa Ginoo, imuhang likayan ang kaning mga sikreto nga sala nga ikaw lang ang nakaibalo. Okay? Unsa pa? If we truly honor God, mga igala, we guard our testimony. Amen? You know what, mga igala, na ako'y nakita mga igsoon nga dati member diri. Okay, I thought mga igala, kanisiya mga igsoon, tarong, Diyos nun, pero sa diha nga ning hawa siya diri sa simbahan. Nakita na mo ni Emerson. Nakita na mo ni Emerson Maygala. Nagkuha na kaning short mubo kay ba? No, she's a lady. Pero mubo kay iyang short. Spaghetti siya. Abot dili man to spaghetti pero magasando. Gajogging siya and iya nang gipakita ang iyang lawas sa publiko. That's not honoring the Lord mga igsoon. Now, kung katong napadiri simbahan, modest kaayo, taas kayong sanina, hangtod abot diri mga igsoon ang palda, halos dili makita ang dughan, dili makita ang diri, pero may gala, sa diyan ning hawa na diri sa simbahan, nakita gyud namo ni Emerson dito sa crossing gyud, na siya kauban nga lalaki, unbeliever, unya mga igsoon, nag-short siya, dili. Nagsando to siya no? Nagsando siya. Kita gyud ang iyahang mga sensitive part niya. And that's not honoring the Lord mga igsoon. Because when we honor God mga igala, we guard our testimony. Nasabtan ninyo? If we truly honor God also, tanawa, we respect His word. Igsoon paminaw. Sama sa kung gingon sa inyo kaganina, ang Bible ninyo bisag unsa na siya kadaot o kakaraan, ayaw gyud ninyo patungi og mga laing butang. Amen? You respect His word. Kung magsimba ta, paminawo nato ang pulong sa Dios. Okay? Kung magbasa tag Bible mga higala, dili nato likayan tong mga pulo nga gibadlong ang atong sala. Di ba? Usay natay sala, no? Magsugod tag basa og Bible. Unya, giingnan ta sa pulong sa Dios gikan sa atong pagbasa sala ang atong ginabuhat. Ayaw ninyo to laktawi. But allow the Lord to speak in your heart. Amen? That's how we respect. That's how we honor God in His word mga igala. And then, if we truly honor God, we obey His commands. Tanawa, Joseph honored God by refusing sin. Gitintal siya sa babae, pero ning dumili gid siya. Daniel honored God by refusing compromise. Gioferan si Daniel og lami kayo nga mga pagkaon, pero kay nakita niya, na find out niya gihalad to sa mga Diyos ning dumili siya. Instead, nag-request siya og mga gulay.
nga maoy kauno niya. Basta dili halad sa ribulto, mauto ang gikaon ni Daniel. Ang uban nag-compromise sila. Lami kayo no, lechon, grabe, puros mga baka, mga baboy, gipang ihaw nila, gipang lechon, pero gihalad sa ribulto, wa gyud ning kaon si Daniel. Pero ang uban niya mga kauban, nag-compromise sila. Amen. Gi-honor ni Daniel ang Dios. Tungod kay naa siya kahadlok sa Ginoo. Amen. Sunod, the three Hebrew boys, Shadrach, Meshach, ug si Abednego, they honored God by refusing idolatry. Nagpatukod si King Nebuchadnezzar, dako kayo nga ribulto. Iyahang kwan ba, ribulto ba? Gimanduan ni Nebuchadnezzar ang tanan nga mga Hebrew nga mga batanon, nga sa panahon nga patingugon ang mga instrumento, muyuko sila ug mosimba sa ribulto nga iyang gibuhat. Si Shadrach, Meshach ug si Abednego ning dumili sila sa pagluhod kay balos sila kinsa ang tinuod nga Dios. O kay balos sila sa giingon sa pulong sa Dios nga dili pwede muluhod og mga ribulto. Nasabtan ninyo? Igsoon unsay nahitabo? Giluwas sila sa Ginoo gikan sa kalayo. Si Daniel after 10 days siya ang pinakanindot og panit ug pinaka maayo og lawas kaysa katong mga uban nga mga Hebrewanon nga nagkaon og mga lami nga pagkaon. Si Joseph, after 13 years from being a slave, he was promoted to being a governor in the whole country of Egypt. Nga naman, wala sila nag-compromise kay aduna sila'y kahadlok sa Ginoo. Bisan naa sila sa lisod nga kahimtang, naglakaw gihapon sila ug nagsunod sa Ginoo. Amen. Nasabda nato. Katapusan nato nga punto karong buntag. Honor God expectantly. Unsa man ni siya mga igala? Honor God expectantly. Nagpasabot pasidunggi ang Ginoo nga may paglaom. Leave the results to Him. Again, basahon nato ang verse. 1 Samuel chapter 2 verse 30. Okay? 1 Samuel chapter 2 verse 30. Ingunani ang giingon sa pulong sa Dios. Okay pa ta? Okay, 1 Samuel chapter 2 verse 30. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon nagingon diri sa ato. Okay, kaning last lang a part no, gingon sa Ginoo diri 1 Samuel chapter 2 verse number 30. The Bible says, "For them that honor me, I will honor, and they that despise me shall be lightly esteemed." Gingon sa Ginoo, kay sila nga nagpasidungog kanako, akong pasidunggan, ug sila nga nagbiay-biay kanako, kana nagbinuang ba sa Ginoo, isipon sila sa Dios nga diyutay ug bili. Dili sila importante sa Ginoo. Amen. So, ang promise sa Ginoo, them that honor me, I will honor. Paminaw, God notices every act of honor. Mo na mahigala no, bisan ikaw wala ka gi-appreciate sa mga tao. Bisag wala gi-appreciate ang imong faithfulness sa Ginoo, ayaw ka balaka, ang Dios nakakita ana sa imong faithfulness. He will appreciate your faithfulness. Sometimes mahigala kung rewardan na niya ang mga katawhan niya. Sometimes His reward comes through peace, through protection, through provision, through answered prayer, and through eternal rewards. Amen? It's not always money. You know, there is much more greater than money and much more better than money. Amen? But mga igsoon, usahay pod, i-bless ta niya financially. But mga igsoon, ang gusto lang nako masabtan natong tanan diri og ma-realize nato nga naapay mas nindot kaysa kwarta. I did not say that money is not important. Wala ko nagsulti mahigala sa inyo ha nga ang kwarta dili beneficial sa ato. Gikinahanglan nato ang kwarta. But what I'm saying to you, naapay mas bililhon og mas importante sa kwarta. Ug mao na ang kalinaw sa Dios. Mao na mga higala ang protection sa Dios.
mao na ang iyang provision, mao na iyang answered prayer, ug mao na ang eternal rewards. Amen? Mao na mga higala ang mas pilion nimo. Mao na ang mas dapat i-desire nimo sa imong kasing-kasing. Okay? Money will come to you. Ang kwarta, muabot lang na siya sa imo. Don't worry about money. Okay? Muabot lang na siya sa imo may gala. Pero ang gusto sa Ginoo may gala, magtanaw ka sa mga mas importante pa kaysa kwarta. Mauto ang tinguhaon nimo. Okay? Because God knows that we need financial. Pero ang gusto sa Ginoo sa imo, mag-focus ka sa eternal, dili sa temporary. Money come and go. Pero ang kalinaw sa Diyos, magpabilin. Ang kalipay sa Diyos, naana permi. Ang protection sa Ginoo may gala, mas importante na paminaw. Kung ikaw papilion, unsay mas pilion nimo? Tagaan ka og milyon sa Ginoo o tagaan kag milyon sa Ginoo pero wala iyang protection? Or, ibutan na to be followed na lang ang milyon, pero protektahan sa ka sa Ginoo. Bahalag, wala kay milyon karon, pero protektado ka o ang imong pamilya sa Ginoo. Di ba? Kung saan man ang naa kay milyon, unya, gisulod mo og daotang tao sa iyong balay o kipamatay mo. Di ni mo ma-enjoy ang imong milyon pesos. So, tanawa, naapay mas nindot kaysa kwarta. Don't worry. Dilibot pasabot, di ka tagag kwarta sa Ginoo. Amen? Dilibot pasabot na. Ayaw ka balaka, ang Diyos kay baluan na og iya nang ihatag sa imo sa husto nga panahon. Pero ayaw kay focus sa kwarta igsoon. Gusto sa Ginoo, mag-focus ka sa imong relasyon sa iya, how you should honor Him. Amen. Because when your focus is honoring the Lord, everything will follow. Okay? So, ang iyang reward usahay, ipaagi niya kalinaw, protection, provision, answered prayer, apil na ang kwarta, and eternal rewards. Paminaw. Honor God not because of what you can get. Okay? Ayaw gyud ninyo ibutang sa inyuhang kasing-kasing may galay, akong pasidunggan ang Ginoo kay naa ako'y makuha gikan sa Ginoo. No. Dili ingon ana ang dapat intensyon nato. Usbo nato nang ingon ana nga kanang motibo igsoon kay mali na nga motibo. Kay ang tendency kung ingon ana ang atong motibo nato pag dili ihatag sa Ginoo, no? Unsa ang atong gipangayo sa iyaha, mangluod ta sa Ginoo, malain ta siya. Dili na nato siya i-honor. Dili ba no? Mawala siya. Ngano man, conditional ang atuang pagpasidungog sa Ginoo. So, dili ingon ani ang dapat ang motibo nimo sa paghatag pasidungog sa Ginoo. Like for example, karon pangutanon ta mo, nganong nagsimba man mo karon? Tungod ba kay naay nagsulti sa inyo kung magsimba mo, panalanginan mo karong simanaha? Unta may dili ingon ana ang atuang motibo, intention. Pero, tanawa, we honor Him because He is worthy. The correct answer, the right answer is this. When somebody asks you, nganong nagsimba makakaron? The right answer is, tungod ang Diyos, angayan siya sa ako ang kinabuhi. Dili kay nagsimba ko karon kay nagpromise manggod no Matthew 6:33, all these things shall be added unto you. Di ba no ingon ana ba? Unya mga higala mag-expect ta nga karon nga simana, unya karon nga simana wala pa katagay sa Ginoo. So ang mahitabo ingnon day nimo, akusahan day nimo ang Ginoo nga bakakon. Dili tinuod ang Bible, di tinuod ang Matthew 6:33. Unya pagkasunod Domingo di ka magsimba kay wala man gipulfill ang iyang Matthew 6:33. Di ba? So dili igsoon, dili ta magsimba sa Ginoo, dili ta maghatag pasidungog sa Ginoo tungod kay ning-ingon siya panalanginan ta niya. That should not be our motive. But the real reason should be I will honor Him because He is worthy. Amen? Unya kung imuhan nang gipasidunggan ng Ginoo, inubanan sa tama nga intention, paminaw, saligi siya sa outcome. Salig saya, naay maayong resulta.
Dili ba? Ambot ninyo kami mga higala because many times in our life nakakita mi sa blessing sa Ginoo sa among kinabuhi because we honor Him genuinely, sincerely, and with the right intention. Wala gid mi actually nag-after og blessing sa Ginoo because ang Dios kay balo man siya nga naagyo na sa among kasing-kasing. Kay balo na pud ang Ginoo unsa amo ang desire. So pasagdahan lang namo nga ang Ginoo mulihok. Kung sa iyang ihatag, kung sa iyang ipabot, kung dili pa, okay lang, paabot lang mi Lord. We trust you fully. We depend on you fully. So we focus on giving praise to Him. We focus on honoring Him because we love Him. And no more, nothing else, nothing less, nothing more, because we truly love the Lord. Amen? So, conclusion ta mga higala. Let's go to conclusion. Okay? The Christian life is not about becoming famous. It is about making Christ famous. So, dili ta mo sulti, Lord, honor me. Pero ang dapat isulti nato sa tong kinabuhi, Lord, help me to honor you. Especially pag lisod ang ato ang kahimtang. Amen? Higala, when you honor God, di man ninyo ni, ang inyong pamilya makapansin na sila. Kung i-honor ninyo ang Ginoo, ang inyong mga anak, makakaton po na sila. When parents honor the Lord, their children will learn to honor God and they will also honor God in their life. When you honor God, your church will be strengthened. Kaya itong simbahan, malig-on siya. When you honor God, your testimony will shine. And when you honor God, God Himself will be glorified. Remember this truth, mga higala. If your goal is to honor God, you will never waste your life. Pag imong pasidunggan ng Diyos, di gyud masayang imong kinabuhi. So here's the invitation this morning. Basin karon mga higala, ang Ginoo nangutana sa imo ag usa ka simple nga pangutana. Unsa man nga pangutana? Siguro ang ipangutana sa Ginoo sa imo karon, am I truly honored in your life? Tinuod ba nga imo kung gipasidunggan diha sa imong kinabuhi? Igsoon unsa kay tubag ana nga pangutana? Higala, sa imong kinabuhi, honor Him in your worship. Honor Him in your choices. Honor Him in your finances. Honor Him in your relationship. Honor Him in public and in private. And as you faithfully honor Him, kuptin ni siya nga saad, gipromise sa Ginoo. 1 Samuel chapter 2 verse 30, God said, "Them that honor me, I will honor." Closing challenge ako sa inyo. Let's go. Sige pa. Napa? Kaning. Sige. Just honor the Lord in your life. Honor Him in everything ug makita nimo ang iyang grasya. Makita nimo ang iyang paggiya, kalinaw ug panalangin nga dili mapalit sa kalibutan. Igsoon, giingon na ako dira mga higala, when God is honored, His glory is revealed in your life. Mo na nga, himuan ninyo ni nga priority sa inyong kinabuhi ang paghatag pasidungog adlaw-adlaw sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili lang karong nga adlaw, kundi ugma pod og sa mga sunod nga mga adlaw. Amen? Idoko ato mga ulo, ipiyong ato mga mata. Let's bow our head and close our eyes. Naay gihatag ang Ginoo sa ato nga pagtulunan karong buntag nga dapat i-apply nato, because when we apply this truth in our life, makakita daw ta og mga butang nga wa pa nato makit-i sa atong kinabuhi. Because He promised us, mga igsoon, them that honor me, I will
honor. Mag-amputan. Amahan namo nga langit nun, salamat kay Ginoong Dios sa imong kaayo. Salamat kaayo Lord sa imong pulong, sa mensahe ug sa pagtulunan nga imong gihatag Ginoo para sa among kalag. Nasabtan namo karon ug na-realize kung unsa kaimportante sa imo ang pasidunggan ka. Lord, we humble ourselves today and we acknowledge, Lord, nga naagid may kapakyasan usahay bahin ani nga kabatuoran. Tungod kay naagay mga panahon Ginoo ang imong mga katawhan makalimot sila nga ang ila di ay paglakaw ug pagsunod sa imo dili lang di ay kining adlaw nga Domingo. Apan imuha di ay desire, Lord, sa among kinabuhi nga sa matag adlaw pasidunggan ka namo. Pasaylua kami Ginoo kay adunay mga adlaw nga wala kami galakaw sa imo. Amahan, dawata ang mga pag-ampo sa imong mga anak karon. Dawata Ginoo dungga ang ilang mga confession ug ang ilaha Ginoong mga decision. Panalangini sila Ginoo ug tabangi sila how they can honor you with their lives. Bless the invitation, Father. I pray this in Jesus' name. Manindog tang tanan mga higala, mga kaigsuonan, ug karong buntag, let's take the time to talk with God. Igsoon, make this a commitment to your life. That from now on, sugod karon, imuhan na siyang pasidunggan. Dili lang adlawng Domingo, apan sa lain pod nga mga adlaw. Higala, if you honor God, nagsulti siya sa ato, i-honor pod ta niya. Pasidunggan pod ta niya. And what that means is that He will reward us. He will reward us tungod kay giuna nato siya. Tungod kay faithful ta nga naghatag pasidungog sa iya. Tungod kay ato siyang gipasidunggan bisag galisod ta sa atong kinabuhi karon. Tungod kay ato siyang gipasidunggan inubanan sa atong pagtahod o respeto sa iya. Tungod na ana, we can expect that the Lord will reward us because He promised us that them that honor Him, He will also honor. Karong buntag mga igsoon, maybe na ay mga area, painayi ang volume. Maybe na ay mga area sa imuhang kinabuhi na wala nimo fully pasidunggan ang Ginoo. Ikaw lang ang nahibaloan na igsoon. You can confess that to the Lord this morning and you can get right with God. Dawaton gihapon ka sa Ginoo, pasayloon ka niya. And from now on, make a decision and tell God this morning, sugod karon Ginoo, I will honor you. Lord, na-fail ko